Shoutout nga pala sa mga subscribers ko na bumibili dyan sa aking affiliate link. So siguraduhin nyo na kapag bibili kayo that time, dun nyo padaanin sa aking affiliate link. Hindi yung i-add to cart nyo lang, tsaka nyo siya bibilhin. Hindi ako nagigain ng reps doon. Dapat kapag bibili kayo, dun nyo i-click sa aking link. Doon madadagdagan yung aking mga kinikita dun sa link na yun. Pero yung add to cart, wala tayong mapapala doon. So ayun lang, etong content natin ngayon, continuation lang nung previous natin na content na which is ipapaalala ko sa inyo yung nag-remove tayo ng background gamit yung Canva Pro at in-enhance natin yung kanyang pagka-pixelated. So ngayon, eto tuturuan ko kayo kahit papano na gumamit netong Adobe Photoshop at sinabi ko nga sa inyo, hindi ako ganun kagaling dito sa Photoshop. Pero ituturo ko sa inyo yung napakakailangan ninyo or yung pinaka-basic yung paggamit ng pen tool. So i-open nyo lang yung image nyo dito, right click nyo lang yung image na inyong i-open sa Photoshop, open with Adobe Photoshop. Nasa sa inyo kung anong Adobe Photoshop yung gagamitin nyo, kung CS6 or yung mga latest. So kung gusto nyo mag-avail ng Photoshop, meron tayo dyan na CS6. At etong latest kasi, medyo tricky siya. Minsan nadedetect siya. Pero eto yung gamit natin, no? Paid Adobe Photoshop to. So medyo may kamahalan, hindi ko may sasuggest sa inyo kung hindi pa kayo ganun kumikita ng malaki. Sa mga makakapanood nito na sobrang gagaling na sa Photoshop, edi good for you. Pero ako ganito yung mga ginagawa ko, no? Kagaya nga na sinabi ko, hindi ako magaling talaga dito, men. Mga simpleng edit lang, i-click mo lang yung letter B para lumabas tong arrow na to, or i-click mo to yung may arrow left, arrow right, arrow up and down para ma-move mo yung iyong image. Or yung shortcut nga nyan, letter B, as in victory. So dito sa may pinaka lower right, etong layers na to, kapag ka-inop mo tong mata na to, mawawala yung design mo dyan. So lagi mo siyang i-on kapag gusto mong makita yung parang pinaka base na iyong design, yung pinaka ilalim. Dito sa layering, parang papel yan na blanco or pwede mo siyang pagpatung-patungin. So once na kinlik mo to at idadrag mo siya dito sa may positive sign, madodoble yung papel. Kumbaga yung image mo na ganito, yung design mo na ganito, napatungan siya ng another na papel. At kapag nandito ka sa pangalawang papel na to, lahat ng gagawin mo dito ay hindi maaapektuhan yung nasa ilalim. So sasampulan ko kayo, ikiklik ko yung letter E dito sa aking keyboard na which is ayun yung command sa erase or yung pambura. So click ko lang to, papataasin ko lang yung kanyang size. So kapag binura ko to, ayun o, makikita nyo, binubura ko siya, walang naapektuhan kasi sa ilalim niya meron pang isang layer ng same na design. Pero kapag inop ko tong mata na to, makikita natin yung pagbabago dun sa pinakataas na papel. Ayan, nabura, 'di ba? So kagaya nga ng sinabi ko, ulitin natin, dito tayo mag-e-edit sa pangalawa. Kapag binura ko to, hindi nyo makikita kung anong nangyayari. Pero kapag pinatay nyo tong mata na to, makikita nyo kung ano yung nabura. So ulitin lang natin, Ctrl Z para bumalik sa mga pinaka-original, or pwede nyong burahin to, mag-layer na lang ulit kayo. So once na nagtatrabaho kayo dito sa pangalawang layer, etong pinakaunang layer, i-off nyo na lang para nakikita nyo agad yung mga nangyayari. Kagaya nyan, 'di ba? So dito na papasok yung gagawin natin, na tatanggalin natin yung mga sobra-sobra na ganyan, yung gray na color. So maraming paraan para burahin etong gray na color, pero ang ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gagamitin yung pen tool. Pindutin nyo yung keyboard nyo, letter P. Once na naklik nyo na yung letter P, ayan, pwede na kayong maggawa ng path. Ganyan. So, ayun, hulmahin nyo lang, or kung ano yung shape nung tatanggalin nyo, subukan yung gawan ng shape na ganon. Tapos, right click, make selection, tapos space nyo lang, or kahit pindutin nyo yung okay, lalabas na yung ganito. So, i-click nyo lang yung letter E. Once na na-click nyo yung letter E, pwede nyo nang mabura yan. Pero hindi nyo mabubura yung mga nasa labas. Kaya tayo gumawa nung pathways na ganon para ayun lang yung ating nabubura. Kung ano lang yung desire natin sa loob. So para mawala to, yung inyong selection, Ctrl D nyo lang para mag-deselect. Ayan. So kung i-open nyo yung mata or yung nasa ilalim na papel, ito yung dati. Ayan na yung nasa pinakataas ngayon.
So, tuloy-tuloy nyo lang yan. Pindutin nyo yung space para mamove forward yun ng ganito. Or eto yung tinatawag na panning. P-A-N. Pan. Sa pagkakaalam ko, no, ayun, ayan, para ma-move nyo, didiinan nyo yung space bar para ma-move nyo ng ma-move. Para kapag ginagamit nyo yung inyong mga mouse, na move forward nyo yung inyong mga design or yung parang consider nga natin na papel. So, eto yung next natin na gagawin. Tatanggalin natin yung gray na yan sa loob. Click nyo ulit yung letter P. Gawa ulit kayo ng tuldok dyan, tuldok dito, 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 yan, tas pag-connectin nyo, right click, make selection, okay nyo lang yan, tas letter E, tas click nyo yan, ayan. So, ganun lang, paulit-ulit lang, letter P ulit, ayan, right click, make selection, tapos okay, letter E, ayan. So, alam ko, napakadaming way para magawa yung ganito, pero ang pino-point out ko sa inyo, ay kung paano gagamitin yung pen tool. Ayan. Diba? Natanggal na natin. So, ganun lang. Paulit-ulitin nyo lang mga tropa, no? Pen tool ulit. Burahin nyo to. Pindut-pindutin nyo lang. Tapos, i-connect nyo. Right-click. Make selection. Okay. Letter E. Shortcut yon. Kasi ito yun, no? Shortcut dito yan sa eraser tool. So, Control D para ma-deselect. Ayan. So, tignan nyo pa kung ano yung mga merong pang gray. Letter E ulit. Ayan. Diba? Kahit pa paano meron ng progress. So, wala pang 5 minutes to kung tutuusin. Matatanggal nyo na yung mga background na yan. Yung mga natitira na hindi masyado kumapit dun sa AI na removal tool. So, meron pang mga ibang way kung paano mabura to ng dito rin sa Photoshop. Pero sa susunod ko na sa inyo, ituturo yun. Eto, gusto ko lang sa inyong ituro yung kung paano gamitin yung pen tool. So, meron pang mga other way kung paano mag-trace. Etong pen tool kasi ginagamit din tong pang trace. Ayan, kagaya ng ganyan, yung mga ganyang detalye, yung mga pakurba. So siguro in-next topic na lang natin yan para hindi kayo masyado magulo or malito. Ayan yung mga iti-trace yung bilog. Di ba nga kasi kanina ang itinuro ko lang sa inyo yung pindot-pindot lang ng ganyan. So sa mga susunod nating mga tutorial, tuturuan ko kayo kung paano iti-trace yung bilog, paano yung mga pinapakurba, yung mga ganyan-ganyan. So, ayun lang. Dito na natin tatapusin tong content natin. Ganun lang yun. Napakadali lang. Point to point nyo lang. Tapos, eraser tool. Napaka-basic lang. Like, share, and subscribe. Comment down below kung may mga katanungan pa kayo. Pipilitin kong dagdagan yung mga tutorial ko dito sa Photoshop. Nasa tingin ko na papadaliin ko kung paano ituro sa inyo. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Huwag magpapauto. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento